Maraming salamat, Edwin. At live ang telebisyon ng Bayan dito po sa Zamboanga City. Kaugnay ng katatapos-tapos lamang na press briefing ng Pangulong Benigno A.S. Aquino III kasama ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Bautista, ganyan rin si Defense Secretary Voltaire Gazmin at ng PNP Chief Alan Purisima. At ito po ang kabuuan na naging press briefing ng Pangulong Benigno A.S. Aquino III sa airport ng Zamboanga. Hapon po sa inyo lahat. Handa na pong tumugon ang Pangulo. Ang una pong magtatanong si Edwin Sibidal ng DZMM. Magandang hapon po, mahal na Pangulo. Sir, it's been 11 days since nag-start po itong kaguluhan dito sa Zamboanga City. Although, alam po naman namin na hindi nagbibigay ng timeline o ng deadline ng operasyon. Pero marami po nagtatanong, may kasiguruhan ho ba na matatapos to o hindi na ito aabot ng susunod na linggo itong kaguluhan sa Zamboanga City? Siguro ang dapat tanong doon, importante ba yung oras kailan tapos ito? Importante ba yung hostages na natitira pa? At sa akin pananaw, importante yung buhay. So magdidikta, kailan matatapos to, yung kakayahan natin, yung intelligence information natin, yung abilidad natin na mailagay o mailayo sa kapahamakan yung mga hostages na natitira. So yun ang first priority. Kung puro kalaban nandun, siyempre ibang usapan yan. Pero meron pa rin hostages. So as we speak, sir, ilang hostages po ba ngayon yung hawak pa? About 20. About 20. Sir, ano na po yung naging impact ng krisis na ito? Hindi lang sa Zamboanga City, sir, kundi sa bansa natin. Well, bago nito, yung sa English, yung posturing ni Miswari, parang hirap unawain. Nagtawag ng independence pero nagsabi tuloy yung peace process. Pag nag-assemble, tinatawag nila peaceful rally. No? Dito, parang yung sinubukan nilang i-push yung envelope, yung tolerance ng gobyerno. Maglalakad sa hindi makabilang na armado, hindi pwede yun. Binibigyan mo na lagim o binibigyan mo na dahilan para matakot ang mga mamamayan na nanahimik, tutugunan ka ng gobyerno. Thank you. Sandra Ginaldo, GM7. Mr. President, good afternoon. Haji Riat of GMA7. Sir, how involved are you in the decision-making dito in order to solve this crisis here in Zamboanga City? I'm both Commander-in-Chief and the President. Therefore, at the end of the day, everything is my responsibility. So I'm very involved. From everything to getting briefed and putting some of my inputs into the security operations, meron rin yung others to make parang the effects of the crisis less. No? That means yung DSWD, I get briefed, I ask them what is needed, etc., authorize the releases of funds, to talking to Bangko Sentral to ensure that the cash supply, physical cash supply is present, to talking to DTI, DOTC, and DA to ensure that basic foodstuffs are available from the time before I left Manila to the present, to include not just Zamboanga City but Basulta. Alright, sir. Salamat po. Sir, follow-up lang po. Sir, kumusta po yung war room balita? Kasi namin parang madaling araw daw kayo nagigising, talagang nagko-command kayo sa different heads in order to solve this. Ano pong mayroon naman sigurong bigyan ng image na nagmamicromanage ako. Hindi, no? Inassign natin ang bawat tao sa kanilang pwesto dahil may paniniwala tayo, may kakayahan sila na tugunan yung kanilang responsibilidad. So, kung minsan, meron tayong katanungan, hiningi natin ng clarification at sinisigurado rin natin. Kaya nagpunta ako dito. Alam mo, nung bago ako umabot dito, di ba? Friday, nag-uusap kami, telepono, may video conferencing na kailangan na-improve. Medyo yung layo, baka magkaroon ng hindi klaro na pag-unawa doon sa ating mga kautusan. So nagpunta tayo dito para mas mabilis yung pagbigay ng impormasyon at pagbigay rin ng desisyon at iklaro kung ano man ang kailangan klaruhin either doon sa mga konsepto o doon sa desisyon na ating pinairan. Maraming salamat po. Thank you. Simon Galvez, TV5. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, sa kabila po ng patuloy na ginagawang operasyon, may ginagawa rin po ba o may ginagawa pa rin po ba ang pamahalaan na negosasyon sa MNLF? Meron, no? Kaya nililiwanag natin itong katunggalin natin sa kasalukuyan, yung MNLF na miswari na meron mga ibang grupo MNLF. At siguro dapat naman natin ipaalala ulit sa sambayanan na sila mismo, ibang mga faksyon ay nagkondena nitong kasalukuyang pangyayari mula nung umpisa pa. So yung
patakaran natin yung handang makipag-usap na mapayapa at makipag-dialogo, talagang haharapin natin, ina-encourage natin. Yung tao naman maglalagay sa lahat ng mga mamayan sa panganib, talaga na mahaharapin rin ng Estado. So kung mapayapa kang harap, mapayapa kang haharapin ng gobyerno para magkaroon ng kaayusan. At yung sa English na yung permanent peace. Pero pag ang gusto mo naman, pairanin lang yung sayo at maghahasi ka ng lagim sa nakakarami, hindi rin papayagan ng gobyerno yun. So sa ngayon sir, follow up lang po. Sa ngayon po sir, nakipag-usap po ba ulit tayo sa kanila o sila nakikipag-usap po ba ulit sa pamahalaan? Well, dito lingkod to dapat meron sa Indonesia. No? At sa totoo lang, inaasahan natin na sana natuloy yun, kaya lang nga dumating to. At tumitibay yung ebidensya na may kaugnayan si Chairman Wiswari dito. So, isa dapat isa sa kausap doon sa Indonesia at biglang nagbago siya ng kanyang track. Siyempre, meron tayong necessary reaction doon. Hindi na po mangyayari sa Indonesia usapan. Habulin pa rin natin doon sa mga paksyon ng MNLF na talaga namang gusto tapusin yung process, bakit natin ititigil? Pero doon naman sa talagang gustong manggulo, hindi na natin papayagan. Ang diretsuhan tugon doon sa tanong mo, nasa kanila yan kung anong gusto nilang puntahan. Pero tayo handang makipag-usap ng kapayapaan, pero handa rin tayong kumilos pag sila nga ay nagbigay ng kapahamakan sa ibang mamamayan. Okay. Thank you, Mon. Huling tanong, Ani Zuberano ng Bombo Radio Philippines. Mr. President, buenas tardes. Buenas tardes. Mr. President, marami na pong krisis na pagdaanan yung Zamboanga. At itong krisis na to, daang libong Zamboangueños po ang na-displace. Tanong po ng lahat, tanong po ng mga Zamboangueños, kailan po ito matatapos at ano po yung katiyakan na maibibigay po ninyo sa mga Zamboangueños na hindi na po ito mauulit pang muli? Thank you po. Muchas gracias. Hindi na mauulit muli. Alam niyo, ulitin ko, no? Saan tayo nagmula? Nagsalita ng independence, pag tinanong mo, sino nakarinig? Or meron ba tayong photographic evidence, videographic evidence sa he declared independence? Balik sa atin ng ating intelligence community, walang diretsahan nagsabi nag-declare siyang independence. Ang nagsasabi na nag-declare siya, mga tao nakarinig dumon sa kanya. Pag dumating doon sa specifics, ano ba ito ibig sabihin ng Declaration of Independence, sabi niya tuloy yung peace process, in tripartite review, lahat nun, no? Parang tinanggal niya yung elements ng sedition at rebellion na calling for an armed uprising at saka depriving the government of authority over its territory. Etong biglang ginawa na, pwedeng malalaman natin later on, no? Yung after natapos na nga lahat ito, eto ba talagang paano ba, nagpo-forma lang kayo o talagang ang intensyon nyo ay sumubok talagang magkalat ng kaguluhan sa napakaraming lugar? Anong assurance sa atin hindi mauulit to? Siyempre, pagbubutihin pa natin lalo ng Intel na services. No? Siguro dapat makita natin dito, nung umusbong yung crisis, handa na ang security forces. Pero more significantly, no, yung sinabi ko nga sa inyo, marami na yung pwersa, nung nag-umpisa, nagbakbakan sa dagat, hindi pa sa lupa, nagkalat-kalat yung kanilang tinatayang mga 200 pwersa, hindi nakamas. Pero the following day, nakuha natin mailipat lahat ng forces para magkaroon ng overwhelming force laban sa kanila. Kaya ulit, no, nakita naman natin, imbis na mapalawak yung teritoryong nababalot sa likim, napalit mula nung unang araw. No? So, ito siguro, paano ba natin masabing wala na mangyayaring ganito? Number one, bawas yung pwersa nila. Number two, may demonstration kung anong ibig sabihin ng gobyerno pag sinabi niyang handa at tutugunan o haharapin, no? Kung ano man ang pagsubok na gagawin sa kanya. Dito siguro, baka nag-isip silang mahabang magdadrama tayo na para may somewhat of a balance. Dito, palagi ko dinemonstrate ng Estado, mabigat ang pwersa ng Estado at handang gamitin at gagamitin to. So yung mga ibang nag-iisip na gagawa ng ganitong kilos, mapapag-isip. No? Gagawin ba nyo to? Di mo kayo magkakaroon ng publicity for a day. No? Talagang nandyan na, parang, paano ba sa Tagalog yun yung, di ba? Encircled na kayo at pinakitang hindi kayo ganun kalakas sa puwersa. Ngayon, pwede ko ba sabihin na may guarantee walang terrorist activities? Palagi ko walang bansang pwede mag-garantiya na walang terrorism. Mapapangako ko sa inyo, talagang pinipilit natin na, number one, padagdagan yung pwersa ng ating kasuduluhan kapulisan. May kakulangan tayo talaga, no? Naalala nun yung sinabi ko naman sa inyo nung araw,
yung ating kapulisan kasunduluhan, eksakto ang bilang nung panahon ng EDSA. EDSA, yung 250,000 natin nagbabantay sa 50 million. Ngayon yung 250,000 nagbabantay sa 95 million. Meron pa tayong problema doon sa ating territorial waters amongst other things. So, ayaw naman natin bigyan ng mission sino man na mahirap gawin. So, bibigyan natin kakulangan, binigyan at bibigyan, kakulang kasangkapan at tauhan para magampanan ng kanilang mission. At the end of the day, yung pakikipagtulungan rin ng publiko, no? Ang malaking bagay na madadagdagan yung kakayahan ng ating gobyerno. Nyari, baka meron mga reports na parang pinaghandaan to ng 1 year. Meron nagsasabi na baka nag-smuggle sila dito sa Zamboanga City ng ilang medyo mahaba-habang panahon. Pwede ba, bakit? Siyempre, aking mga katanungan, paano nakapaghanda na ganyan katagal na hindi napansin? No? Siguro naman, meron mga nakapansin ng ibang bagay dito at dyan at sana napaalam sa kakulangang otoridad. Pero hindi nangyari yun. So gusto ko rin malaman, paano ba natin matatakpan yung ganyang sitwasyon? No? So, ano na lang pong maibibigay niyong tulong po? Ano po yung tulong maibibigay niyo sa mga Zamboangueños? Okay. Yung tinataya, no? Doon muna tayo sa mga nasunog na bahay. Siyempre, nakipag-ugnayan kami kay Mayor Climaco dahil merong mga nagsasabi sa atin na hindi pwedeng ilikas lang sila sa ibang lugar. Merong mga pangangailangan na tabi ng dagat, etc. Meron nagsasabi na marami dito sa napinsalang bahay informal settler. So yung lupa, etc. No? So magagawa ng plano, pero so far, ang tinataya nating gastusin dito, 3.9. Hindi pero nung breakdown. Yung pupuntahan kasi ito, bahay, continuing relief assistance. No? Yung gustong makabalik sa kanilang pinanggalingan, educational assistance sa mga estudyante na walang trabaho sa kasalukuyan yung mga magulang, cash for work, supplementary feed program, temporary na bank houses habang ginagawa yung mga bahay na permanente, shelter assistance, livelihood assistance. Ang figure is roughly about 3.9 billion. Okay? Between the contingency fund, which I might add are lump sum funds, no, na kinikriticize kamakailan lang, we have about 6.1 presently billion. So, ang tinataya sa kasalukuyan, siyempre hindi pa tapos, no? Tapos tatapusin yung plano. Sino bang itatayo ulit dyan? Sino bang ililipat na lugar? Bibili ba natin yung lupa doon? Lupa na ba ng gobyerno? Lahat ng detalyeng yun. Ulit, no? 3.89 billion ang tinataya kailangan natin gastusin. Meron na tayong nakahanda na 6.1 billion. So may sobra pa. Yung pati kung siguro balikan lang natin, yung Pablo, tinataya about 11 billion eh. Pero yung Pablo kasi maraming nasira na karsada, tulay, eskwelahan, etc. So dito, parang inimbisyon natin na yung mga community na, paano man natin sabihin, informal settlers ka, may lalagay tulad ng ibang informal settler program natin na mas maganda mga komunidad na kompleto yung fasilidad tulad ng mga classroom, tulad ng health center, tulad ng yung common spaces na tinatawag, mga, para pagkaintindi ko, at least mga basketball courts, other sports facilities. So, in a sense, baka pwede pa mas maging planned yung community dahil sa nangyaring to. Now, this is a rough estimate. No? And what I'd like to assure the people is we have the necessary funds on hand already to take care of that. So, I'm sure that DSWD, NHA, and the local government unit, no, under Mayor Climaco, have already started discussing. And parang pagkaintindi ko, kahapon may na-identify na site eh. But again, may people who do not want to be distant from the coastline. So that will have to be taken into consideration. Ano ba kakayahan natin yun? Siyempre sa coastline, meron rin tinatawag na easement. Yeah? At meron rin nakatira on the water itself, which I don't think we can do. No? So how do yung makipag-usap, makipag-dialogue sa tao para ma-meet yung pangailangan nila, pero ilagay natin sila sa mas maayos na kalagayan. Okay. Pagpapin niyo, Mr. President, may isa pong pahamon, Doris Begonia ng ABS-CBN. Doris, matagal mo na ako tinatanong.